Sa English, Canaanite woman. Ito po ay San Matthew chapter 15 verse 21. Sabi dito, umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. Yung Tyre po at Sidon nasa northern left ng mapa. Initially, nandito po sila sa Galilee. Sabi, nasa Gennesaret. Tapos, pumunta daw sila dun sa lugar na malapit. Dun sa northern side po na yon. Sorry. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, may lumapit kay Jesus Christ, Canaanite woman, crying, saying to him, have mercy on me, Lord. Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. Tignan natin. Ano ang initial intent ng babae? Bakit siya lumapit kay Jesus Christ? Ano yung reason niya? Una, sabi niya dito, have mercy on me. He's begging for mercy. Nagmamakaawa siya. Ibinababa niya yung kanyang sarili at humihingi siya ng favor sa Lord. Ano yung favor na yon? Mercy. Tapos, ano yung second na intent niya? It is implied sa second statement niya. Kaya sabi niya dito, my daughter is severely demon-possessed. Yung anak ko napoposes ng demon. So ano ibig niyang sabihin? Kailangan niya ng healing sa kanyang anak. Hindi man direktang sinabi, but we understand between the lines. Tama po ba? Intindihan natin, kailangan niya ng tulong Jesus para dun sa kanyang anak na babae. Tapos, mapapansin natin dito, yung sitwasyon ng puso ng babae. Sabi niya, have mercy on me. Ibig sabihin, nakikita niya yung sarili niya na dapat siyang maging humble sa harapan ni Jesus Christ. Hindi siya nagde-demand. Humihingi siya ng awa. Tapos, makikita rin natin dito yung kung ano yung pagkakakilala niya kay Jesus. Kasi sabi niya dito, O Lord, Son of David. Tandaan natin, itong kausap ni Jesus Christ na to, hindi ito Israelita. Canaanite siya. Isa siyang hentil. Hindi siya part ng Israel. Pero, itong babae na to, lumalapit kay Jesus na humihingi ng tulong. Sabi niya, tinawag niya si Jesus na Lord. Tapos, sinabi din niya na si Jesus ay Son of David. Ibig sabihin, kinikilala itong babae na to, na si Jesus Christ, ay may royal blood. Kasi Son of David siya. Kung titignan natin, itong babae na to, na may hinihiling kay Jesus Christ, did her homework. Bakit? Hindi naman normal dun sa kultura nila na alam nila yung history ng other nation. Pero kinilala niya si Jesus Christ. Kasi bakit? Tama yung kanyang research. Tama yung binitawan niya na salita sa harapan ni Jesus Christ. Tinawag niya si Jesus Christ na Lord at tinawag niya si Jesus Christ na Son of David. Kapares ni Peter, kanina si Peter humingi ng tulong. Humingi siya ng chance to experience a miracle. This woman also is begging for miracle. Humihingi siya ng tulong kay Jesus Christ. Humingi siya ng miracle. Sa verse 23, ito po magkakasabi, but he answered her not a word. Hindi daw nagsalita si Jesus Christ nung lumapit yung babae at nagsabi na, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. Hindi nagsalita si Jesus Christ. Kanina si Peter, nung siya ay sumigaw, Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan
Lalakad din ako sa tubig. Ang sabi ni Jesus Christ, halika. May instant response si Jesus Christ. Ngayon, itong babae na to, sabi sa verse 23, he answered her not a word. Hindi siya sinagot agad ng Panginoon. Nung binabasa ko po ito at nagre-research ako, may mga nagko-komento, si Jesus daw sexist, pinapaboran yung mga lalaki. Hindi po yung totoo. Kasi may intent si Jesus Christ kung bakit siya ganon. Pagka ganon po, makita ninyo at nagre-research kayo, i-verify nyo agad. Huwag naman kayo agad-agad maging mapanghusga. Inililabel nyo kaagad si Jesus Christ ng kung ano-ano. Intindihin natin yung intent ni Jesus Christ. Dahil hindi siya nagsalita kaagad, ang sabi ng mga disciples niya, and his disciples came and urged him, send her away. Lord, palisin mo na. Ang kulit eh. Send her away, for she cries out after us. Sunod siya ng sunod, Lord. Paalisin mo na lang kaya. Sabi ng mga disciple niya. Pero sa 24, nagsalita na si Jesus Christ. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Ang sabi ni Jesus Christ, doon sa plea ng babae, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Nandun siya para sa mga lost sheep ng Israel. Kumbaga sinasabi ni Jesus dito, teka, Israelita ka ba? Di ba? Nung nagbabasa na naman ako, may nagka-accuse na naman kay Jesus Christ. Racist naman daw si Jesus Christ. Kasi nagpe-favor lang sa Israel. Pero tignan natin, sino nga ba yung lost sheep to the house of Israel? Tignan natin sa story na to. At ano yung intention ni Jesus Christ? Bakit niya sinasabi yung ganitong mga bagay? Sabi niya dito, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Jesus Christ is putting the woman to a test. Kapares nung Samaritan woman, napapansin natin doon, kinakausap siya ni Jesus Christ. Sinasabi ni Jesus Christ yung truth. Tapos, habang nadidiscover ng babae yung truth, lalo niyang pinaniniwalaan yung kausap niya. Tignan naman natin dito kung ano naman yung kaibahan ng sitwasyon na to. Then she came and worshiped him, saying, sabi ni Jesus Christ, hindi ako nagpunta dito, nagpunta ako dito para sa lost sheep of Israel. Which is yung babae, hindi siya belong dun sa Israel, tama ba? Parang hindi ka kasama dun sa... Pero ang response ng babae, then she came and worshiped him, saying, Lord, help me. May pinapalabas si Jesus Christ na ugali dun sa babae. Pinapalabas ni Jesus Christ yung kung ano talaga yung nasa puso niya. Let us notice how the woman responded. Alam niya si Jesus Christ talaga yung makakatulong sa kanya eh. Alam niya na kaya ni Jesus Christ yung pinagdadaanan ng family niya. Demon possessed. Alam niyo ba yung demon possessed? Yung nagmamanifest na yung demon dun sa mismong action ng tao. But the women came and worshiped him. At ininsist niya, Lord, help me! Exclamation point. Ibig sabihin, may intense na feeling. Tama ba, grammar? But he answered and said, ito pa ulit. Ang sabi ni Jesus Christ, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Parang masakit yun Parang hindi ba ako kasama sa plano? Minsan ganun, di ba? Parang sinasabi dito ni Jesus Christ, subalit hindi ka Israelita. Kung ipaparaphrase ko.
Kasi sabi ni Jesus Christ, nandito ako para doon sa mga lost sheep of Israel. Sabi dito ni Jesus Christ, kaso hindi ka Israelita. Ano kaya naging reaksyon ng babae? And she said, "Yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Sumagot naman ng babae, "Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa lamesa ng kanilang amo." I-analyze natin yung words ng babae. Una, makikita natin, hindi niya pinipilit na siya ay privileged kagaya ng mga Israelita. Inaccept niya yung fact na yon. Inaccept niya na sa statement ni Jesus Christ na hindi ako belong dun sa sinasabi mong mga Israelita. Tapos, kapares din na initial approach niya, kapares sa initial approach ni Jesus Christ, nung babae kay Jesus Christ, ang nais lamang niya ay mercy. Imagine, sabi niya, parang sinasabi niya kanina, hindi ko desire na matawag mo akong children, part ng children mo. Kahit aso lang ako, ang gusto ko lang crumbs lang, mumo. Kumbaga, wisik lang ng biyaya na nagmumula sa'yo. Ganun niya kalaki, nire-revere si Jesus Christ. Ganun kalaki yung tiwala niya na kahit tira-tira lang, mapunta sa akin, magkakaroon na ako ng hope. Sabi nga niya dito, ang nais lang niya, kanina nabasa natin, mercy yung hinahanap niya. Tapos, hindi siya nag-insist na i-recognize siya bilang pinili o mula sa lipi ng mga taong may covenant, yung Israel. Alam niya, wala siya dun eh. Kasi sabi niya kanina, tama po kayo. Tama ba? Sabi niya, tama po kayo, Panginoon. Tapos, lastly, sa statement ng babae, makikita natin na natili siyang mababa ang loob niya. He remained humble. Yung kanina, si Peter, alam natin na si Peter nag-grant agad yung kanyang prayer. Dito, hindi agad nag-grant yung prayer ng babae. Nag-undergo pa siya ng test. Pero along doon sa kanyang pagtetest, nanatili siyang humble. Nagpasubmit siya. Ang nagbebeg lang siya sa mercy. Tignan natin anong ginagawa ni Jesus Christ. Dahil doon sa pinakita ng babae, sabi sa verse 28, then Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith." Oh, di ba? Kanina si Peter, na naging disciple, sabi ni Jesus Christ, ang liit ng pananampalataya mo, you have so little faith. Dito naman sa babae na to, sabi niya, "Woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from the very hour. Kung ano desire ng heart niya, na fulfill. Kasi sabi ni Jesus Christ, ang laki ng pananampalataya mo. All along, tinetest siya ni Jesus Christ. Ang maganda lang sa babae na to, hindi siya humihingi ng excessive favor. She merely asked for crumbs from the master's table. She pleads for mercy, humility. Tandaan natin, from the previous preaching, si Moses. Si Moses was seen extraordinary by God. Kasi sabi dun sa Numbers chapter 12, sabi dun, Moses was the most humble on the face of the earth. May favor siya ng Lord kasi humble siya. Dalawang bagay yung nakikita natin ngayon sa kwento kung bakit hindi natin nakakamit yung end goal natin sa buhay, yung pinapanalangin natin sa Lord. Kanina, doubt yung hindrance. Ngayon naman, key, susi naman ang binibigay sa atin.
Ang binibigay naman sa atin dito, kinakailangan natin na maging humble sa harapan ng Lord. Nakikita ng Diyos kung gaano tayo nagpapasubmit sa Kanya, sa proseso niya. Kasi itong babae na ito, sabi nga, hindi siya yung privileged woman from Israel. And yet, her faith dictates that she should be humble sa harapan ni Jesus Christ. Baka yun na lang ang kulang sa buhay natin. Kailangan natin maging humble para thoroughly maisakatuparan ang kalooban ng Lord. Matatapos na po tayo. Sana makuha po natin yung essence ng dalawang kwento. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, mag-hold on tayo sa faith natin. Ang dalawa po na to, pareha silang may pananampalataya, si Pedro at saka yung Canaanite woman. Pero magkaiba yung kanilang pinagdaraanan. Si Pedro nag-doubt. At kinailangan niyang ibalik yung paningin niya sa Lord. Ito namang Canaanite woman na to, under test naman siya. Kailangan niyang i-maintain yung kanyang humility. At tayo bilang mga Christian, dapat ganun din tayo. Although alam natin na nasa panig tayo ng Diyos at gusto rin ng Diyos yung kabutihan, yung will niya, ginagawa natin, mag-remain tayong humble. Hindi yung lagi nating gusto na ang Diyos ang sumusunod sa gusto natin. Magpasubmit tayo sa Kanya. Nakakatakot lang na dumating yung pagkakataon na magkakaroon tayo ng sa the day of judgment. Sabi kasi sa Bible, on judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name, and cast out demons in your name, and performed many miracles in your name. Ito po ay ibang konteksto. Ang konteksto po nito ay yung pagsunod. Pero nakakatakot din na akala natin ay nagagawa natin yung mga ministry natin, sumusunod tayo, naniniwala tayo sa Lord, pero hindi pala tunay yon. Dapat humble tayo. Hindi tayo mas malaki sa Lord. Na ang Lord ang sumusunod sa atin. Tayo dapat sumusunod sa Kanya. Kasi kapag hindi na will ng Father yung ginagawa natin, ang sabi dito sa passage na to, sasabihin ng Lord, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Lord. We should remain humble at all times. Dalawang bagay yung kinakailangan natin sa pagpa-perform natin ng pananampalataya natin habang in-execute natin yung pananampalataya natin. Una, huwag tayo mag-doubt. Pangalawa, we should remain humble. Bantayan natin ang ating sarili. How do we approach God? Kung paano natin ina-approach ang Lord, tayo makakasagot. Hindi na si pastor. Hindi na rin yung kapwa nating Kristiyano. Tingnan natin, are we humble enough sa harapan niya? Are we completely relying on Him? Wala na ba tayong doubt? Do we still doubt? Do we come with pride or with humility? Kung nasaan man po tayo dyan, tayo ang makakasagot. Kung ano man po yung kinakailangan natin sa buhay natin, out of the message of the Lord ngayong araw na to, kailangan nating mag-act out of it. Kasi, kung narinig man natin ang mensahe ng Lord, na-inspire man tayo, pero hindi natin gagawin sa buhay natin yung pagtitiwala sa Diyos. Kung hindi natin gagawin yung pag-humble sa Lord, walang mangyayari. We should maintain our best position sa Lord. Ano yung best position na yon? Yung wala kang doubt sa Kanya. Tapos, humble tayo sa harapan niya. Yun lamang po. At magandang umaga po sa lahat.